Magandang gabi sa bawat isa. Ayan, okay. So, sa una pa lang, nabigyan mo na kagalakan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, alam nyo, kumbaga, bentahe ka na eh. No? Kasi sa gabing ito, imagine that hindi naman lahat ng tao sa gabing ito ay talagang nagbigay ng kanilang oras. Tama? At pananamba at pagsamba sa Diyos. Tama po ba? Amen. So, sa gabing ito, alam ko, you are expecting something that will strengthen your spirit, your faith. Of course, yun naman yung lagi nating ninanais. Tama po ba? Kaya nga tayo nagsasama-sama para magpalakasan. Tama po ba? Amen. Lumalakas ka nga ba kapag kasama mo ang kapatid mo or nangihina ka lalo? Okay? Of course, ang Diyos ang ating kalakasan. Tama po ba yan? Sa Kanya nagmumula. Pero may ginagamit ang Diyos na tao, bagay, sitwasyon, no, na kung saan ito yung ginagamit ni Lord para mas lalo tayong lumakas. Amen po ba? Even problems, no, kayang ginagamit ng Panginoon para tayo po ay lumakas, para tayo ay tumibay. Amen po ba? So sa gabi ito, I do believe na siguro at the back of your mind, ano kaya yung magiging mensahe ng Panginoon? Ito ba'y makakatulong sa aking buhay espiritual? Ano? Because I believe lahat ng mensahe ng Panginoon, basta ito'y nagmumula sa kanyang sa banal na kasulatan, at ang Diyos ang nadadakila, napapapurihan, at ang magiging sentro ng mensahe ang ating Panginoong Isus, hindi ang tao na nagsasalita. I do believe, no, ito'y makakatulong sa ating buhay spiritual. Amen po ba yan? Amen. So, ready ka na ba? Handa ka na? Okay. So, hihiramin muna natin yung bawat atensyon sa gabing ito. Walang kukurap na sa gabi ito, kumbaga focus lang tayo kay Lord. Amen? Because the moment na tumingin ka sa kabila mo, your faith will not become perfect. Okay? Tandaan natin yon. Kapag tayo nakafocus lang sa ating Diyos, magiging perfect. Tama po ba? Amen. So, i-ready natin ang ating mga puso sa gabing ito at ating inanyayahan ang tagapagsalita sa gabing ito. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Brother JP. Amen. Good evening. Parang ang lungkot ng bawat isa. Ang sarap magpuri sa Panginoon, di ba? Amen. Alam niyo po, sa totoo lang, ino-open ko rin yan, lalo na kay Brother Joel. Pagdating sa praise and worship, talagang dapat nating ibigay yung buong puso natin sa Kanya. Amen po. So, sa gabi pong ito, mapalad tayo sapagkat ginamit tayo ni Lord, no, para maihayag yung kanyang banal na salita. Siyempre para may tasya at mga dakila sa gabing ito, ano po. So, bilang isang song leader, no po, sa ating church, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi na ni-reveal sa akin ni Lord, is about praise and worship. Ano po? Di ko alam kasi kanina nagkakanta tayo, naramdaman ko parang yung mga sasabihin ko dito sa binigay ni Lord sa akin na mensahe. Parang lumalabas din sa labi ni pastor. Kaya sabi ko, Lord, grabe ka ako. Parang sabi ko nga dapat ba? Dapat ba? Sabi ko, pero syempre, yun ang binigay ni Lord sa akin. Ang tagal kong tagal ko pong pinag-pray. So, actually, sa last minute or doon nagbibigay ng message si Lord sa akin So kagabi, natulog ako. Siguro magta-12 na ng gabi yun. Sabi ko kay Brother Edwin kanina, sabi ko, hindi ako makatulog kasi minemeditate ko yung mensahe ng ating Panginoon. Pero sa kaka-meditate, nakatulog ako. Hindi ko tuloy nagawa kagabi. So praise God. Sabi ko nga kay Brother Edwin, sa trabaho, doon ako nakagagawa ng mensahe ng Panginoon. So, thank you Lord, praise God. Binigyan niya ako ng yung ni-reveal niya So, bago po tayo magpasimula nais ko muna pong i-share sa inyo yung aking na-research about praise and worship. Kung ano po ba yung kahalagahan at pagkakaiba ng pagpupuri at pagsamba. Ano po? So dito po, sabi dito, ang papuri ay masayang pagsasalaysay ng lahat
ng ginawa ng Diyos para sa atin. Ito ay malapit na may pasasalamat habang nag-aalok kami pabalik sa pagpapahalaga ng Diyos para sa kanyang makapangyarihang mga gawa para sa amin. Ang papuri ay pangkalahatan at maaring ilapat sa iba pang mga relasyon. So sa madaling salita po, ito po ay pagpapasalamat at pagkilala sa kagalingan at kabutihan ng ating Diyos. Ano po? So parang yung kabutihan ng Panginoon na ginagawa niya sa buhay natin. Kumbaga parang pag magpupuri ka, yung expression dapat natin kung paano siya kumilos sa ating buhay. Kung paano siya kumilos sa ating buhay, kung ano yung kalalagayan ng buhay natin dati, sa kalalagayan natin simula nung nakilala natin ng ating Panginoon. So, syempre, pagka mag-expression mo, pag nag-praise and worship ka, kailangan yung bigay todo ka, di ba? Yung ikaw ba naman, magpapasalamat ka, thank you, ganun lang ba? Di ba? Kailangan yung thank you na masaya din. Nagalak ka sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo, di po ba? So, sabi nga hindi ka lang dapat umaawit na parang parang umaawit ka lang parang sumasabay ka lang, para masabi lang siguro na umaawit ka. Kaya nga, sabi ni Lord sa Bible, mas kinalulugdan hindi tumitingin ng ating Panginoon sa anyong panlabas, kundi sa panloob. Kumbaga yung galing sa puso natin. Halimbawa, kung umaawit ka, kaboses mo si brother, di ba? Pero yung nanggagaling naman sa puso. Samantalang ako, maganda yung pine-perform ko, pero hindi naman galing sa puso. Mas kinalulugdan ng Panginoon si brother kaya sa akin. Ano po? So dito naman po sa pagsamba. Ang pagsamba ay ang pagbigay ng pagkilala sa kahalagahan, kapakinabangan, katuturan, kabuluhan, at pagiging kagalang-galang o karapat-dapat sa ating Diyos. Ito rin ang pagbibigay ng papuri at paglilingkod sa ating Panginoon na itinuturing nating mahalaga. Ano po? Sa madaling salita po ito po ay paraan upang ating ialay ang ating buong puso, pagbibigay dangal at pagkilala sa ating Diyos bilang pinakamataas. So, sa aking sariling opinion na ang pagsamba sa ating Panginoon, tulad sa pagbabasa ng Bible, so pag tayo po nagbabasa ng Bible, ating kinikilala yung ating Diyos kung sino siya. Ano po? Kasi last time nagkwentuhan kami ni Brother Edwin sa school, sabi ko nga, ganun pala yon. Pag pala nag-praise and worship ka, na hindi mo kilala yung kinakantahan mo, halimbawa, hindi ka naman nagbabasa ng Bible, pero kumakanta ka, parang umaawit ka lang nagpa-perform ka. So parang walang laman. So hindi siya anointed. Hindi po siya anointed. So dapat pala talaga, magbasa ka muna ng Bible, makilala mo yung Diyos natin, nang sa ganun, pag magpa-praise and worship ka, mararanasan mo yung banal na espiritu na nagmumula sa ating Panginoon. Ano po ba? So, yun po. May nakuha po ba kayo sa ibig sabihin ng praise and worship? Ano po? So, bakit nga ba tayo umaawit ng papuri para sa ating Diyos? Ito po ay makikita natin sa aklat ng mga awit. Sa pinaka-last chapter ng awit, 150, verse 1 to 2. Sige po, ating pong basahin. Hindi lang po. Okay, sige po, sabay-sabay po tayo. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Verse 2. Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Amen. Sige po, bago po tayo matumuloy, tayo po muna yumukot manalangin. Yes, God, hallelujah. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa ibinigay mong privilege, Panginoon, upang iyong magamit sa gabing ito, Panginoon, upang maihayag at ikay maitaas sa aming buhay, Panginoon. Naupo sana ilangisan mo, Panginoon, ang aking labi, Panginoon, nang sa gano'n na madakila ka sa aking buhay, Panginoon.
Lord God, ganun din po, Lord God, ang bawat isa ay inyo pong bigyan ng wisdom and understanding, Panginoon, upang aming maintindihan, Panginoon, ang iyong nais ipahatid sa ang iyong banal na salita ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, gawin niyo akong tuntungan, itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Tanging ikaw lamang ang may tataas, Panginoon. Ibagsak mo po ako, Panginoon, kung ako po ang may tataas, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba sa makapangyarihan pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Thank you po. Praise God. So dito po sa aking sa aking Bible sa MBB version, makikita po natin dito sa mga awit. Kasi dito po ako 150 verse 1 and 2. Sabi dito, sa verse 1, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. So ibig sabihin po dito sa verse 1 pa lang po is meron ng command, meron pong utos na kailangan nating awitan ng ating Diyos na buhay sa kanyang templo dito sa ating church. Ano po? Tsaka yung awit na buong lakas, hindi lang parang umaawit ka, tulad ng sinabi ko kanina na parang umaawit ka lang na sumasabay ka sa, alam niyo po ba yan, yung, naalala ko, nung mga panahong manginginom pa tayo, ako lang, nung manginginom pa ako, naalala ko, pag-aawit ako noon, syempre kailangan yung maporma yung dating mo, di ba, yung mga matataas na kanta, yung mga Love of My Life. Yan, yung syempre kailangan taasan mo yung kanta para at least may makakapansin ng ng pag-awit mo. Hindi ako nahihiya nun. Hindi ako nahihiya. Pupunta ako ng birthday party, pupunta ako ng Christmas party, pupunta ako ng Christmas party, lahat ng party. Minsan, sa mga bar lang, mag-jump pa ako dyan. So, hindi ako nahihiya. Kasi gusto ko nun, napipraise ka, napapalakpakan ka. At yun nga, syempre, may mga chicks, no, di ba? Noon lang po yun, kumbaga, inaano ko lang. Tapos, sabi ko nga bilang isang song leader, pagdating dito sa harap, mahihiya ka. Di ba? Halos ayaw mong itaas yung kamay mo, halos ayaw mong pumalakpak. Pero kung sa ibang lugar, pag halimbawa Christmas party, may palaro. Kahit na nagulo na yung buhok mo, nalagyan ka ng arena sa mukha, okay lang kasi may prize. Di ba? May premyo, di ka naiya. Pero pagdating sa ating church, kung ano yung may tutulong mo sa gawain para sa ating Panginoon, bakit tayo naiya? Ano po? Di ba? Kaya nga sabi ko, tulad ng sinabi ko kanina, ang pagpupuri, expression. Expression natin bilang pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi hindi ka ba pasalamat, hindi man sa financial, yung physical. Malusog ka, buhay ka, humihinga. Wala sa hospital, ano po ba? So, dito po sa verse 2, sabi dito, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya'y dakila. So, ibig sabihin, karapat-dapat natin purihin, sambahin ang ating Panginoon sapagkat siya'y dakila. Ano po, sa kanyang ginawa na pagtubos sa ating mga kasalanan. Ano po? So, pagka pupuri tayo, kailangan, bago ka magpuri, nakahanda na yung puso mo, nakahanda na yung pag-iisip mo para madakila ang ating Panginoon, mabigyan siya ng kapurihan. No po? Hindi po yung pagdating natin dito, kumakanta na ng joyful, ganun ka pa. Diba? So parang niloko mo na lang yung sarili mo. Kasi sabi ko nga kay Brother Edwin, sinare ko sa kanya, parang hindi ka connected kay Jesus pag ganun. Diba? Parang pinapakita mo na hindi parang may doubt ka na parang ba't ako kakanta? Ba't ko kailangan maging masaya? Ba't ko kailangan pumalakpak? Ba't ko kailangan sumayaw? Parang hindi kumikilos yung Panginoon sa buhay mo, ganun. Alam mo yun? Kasi, actually,
ito, sasabihin ko na po, nakakaano po sa amin, kumbaga parang nakaka-distract. Pag nagpapaawit ka po, try nyo po magpaawit dito. Papaawit kayo tapos yung pinapawitan nyo ng joyful, nakaganon. Diba? So kahit na ginaguide ka ng Holy Spirit, parang ginagamit siguro, para sa akin parang nagagamit siya ng kalaban para ikaw, mawala ka sa focus sa pagpupuri sa ating Panginoon. So, ang gusto ko pa lang po mangyari, ma-encourage yung bawat isa pagka tayo kakanta, ihanda natin ang ating puso, ang ating buhay para sa Panginoon. Ano po? Amen. Nakakasunod pa po ba? Salamat po sa Panginoon. Ang pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos ay tunay na napakahalaga, na hindi dapat baliwalain. Sapagkat sa ganitong paraan ay naihahayag ang kabutihan ng ating Diyos at sa atin kung paano siya kumilos sa ating buhay. Ito po, ano nga ba ang kakayang naidudulot? Or ano ba yung parang pinaka-benefits ng isang tao, no? Sa tuwing aawit siya o magikinig ng praise and worship. Meron pong binigay sa akin si Lord na 3 bagay na ano ba yung mapupulot natin pag tayo umaawit ng praise and worship, hindi lang sa araw ng Sunday, di mo ba? Sabi naman sa Bible, lagi mo dapat pinupuri ang ating Panginoon. Ano po? Sa anumang kalalagayan o aspeto ng ating pamumuhay, kailangan lagi nating inaawitan ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ang una po sa akin dito is yung kagalakan sa ating puso. Ano po? Sa pag-awit o pagkikinig ng papuri sa ating Diyos ay nagkakaroon tayo ng kasiglahan sa ating puso. Kaya nabuo ang kantang Apostol Pablo sa Pilipos. Pilipos ba yun, Pastor? O Efeso, yung 4:4, chapter 4, verse 1. Rejoice. Sabi niya, magalak ka lagi. Lagi kang magalak. Kasi halimbawa, sa akin kasi lagi kong ina-apply sa aking sarili, no po. Sa tuwing nai-stress ako. Tingnan nyo pala tawa, pala joke, pero nai-stress. Madalas. Nai-stress. Pero pagka nakinig ka na ng praise and worship, nawawala yon. Pinapalitan ni Lord yung puso mong sawi. Pinapalitan niya ng may kagalakang puso. So yung umaga mo, mag-i-start sa nakangiti. Ewan ko lang kasi Sister Karen, lagi siyang galit. Sa tuwing umaga. Ano po? Pero yun dapat Ewan ko, dati naman po kasi nung nasa may kabila kami ng bahay, every time nagigising, naririnig ko na yung praise and worship. So, pagmulat pa lang ng mata mo, masaya ka na kasi ang gumising sa'yo yung banal na espiritu, no? Ginising ka. So, diretso na yun, pagkapasok ko sa trabaho, may kagalakan yung puso mo. Ano po? So, pangalawa po, yung kapayapaan. Kapayapaan. Ito last time nangyari sa akin. Galing ako ng patay sa uncle ko. Umuwi ako noon, mga 11 yata po yun, mga 11 ng gabi. Ngayon, pag uwi ko, siyempre hindi naman ako agad-agad matihiga. So, kailangan ko munang maligo. Siyempre, kaya naman kay misis. Diba? So, pagkaligo, madaling salita, natulog. Nagising po ako ng 4 a.m. ng madaling araw. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Nagising ako. Tapos paggising ko, parang sabi ko sa sarili ko, takihin yata ako, sabi ko. Tayo ako kaagad, ang bilis kong tumayo. Pero chinarge ko muna yung phone ko, siyempre lobat na Tapos ayun na po, naramdaman ko, iba na talaga. As in, yung puso ko, kubog ng gano'n. Hindi ko alam kung natutumi ba ako o basta uminom ako ng 3 basang tubig kaagad pagising ko. Tapos wala akong kapayapaan. As in,
Yung may sasakit lang sa paa ko, ano to? Mababali yata yung paa ko, parang ganon, yung pakiramdam. So humiga ako. Ang ginawa ko, pag open ko ng TV, YouTube lang, wala kaming antena eh. Pagbukas ko pa lang, ang nakita, panalangin tuwing alas 5 ng umaga. Sabi. Binuksan ko yun. So, pinanood ko yun, sumabay ako sa panalangin. So, praise God, yung pagsabay ko ng panalangin, nakatulog po ako. Nawala yung pangamba, yung tapos nagising si Sister Karen, sabi, "Uy, ba't ka nandyan?" "Nagkaroon ako ng panic attack." Sabi ko gano'n. "Ano panic attack?" Sabi ko. Yun, kinatakan niya na ako ng kinatakan. Naging attack na talaga yung yung panic attack, naging pangit attack. So sabi po dito, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. So umaawit tayo ng papuri sa ating Panginoon at nakikinig tayo ng mga worship song, mga papuring awits para sa ating Diyos, no? Makakaranas ka ng kapayapaan kung ikaw ay laging aawit o makikinig ng papuri para sa ating Diyos. Nawawala yung mga alalahanin mo sa buhay sapagkat alam mong kakatagpuin tayo ng ating Diyos na buhay. Yung mga bagay na gumugulo sa isip natin, yung gumugulo, para mawalan ka ng kapayapaan sa pag-iisip mo. Kasi imagine, kumubog na yung dibdib mo, iniisip mo yung bill sa susunod na di ba? Ang laki ng bill namin, magkano? 20,000 yata, no? Diba? Hindi ba lalong kukubog yung dibdib mo dyan? Kaya sabi ko, yun po, magkakaroon tayo ng kapayapaan, mawawala yung mga gumugulo sa ating isip, no? Yung mga alalahanin. Tulad po ng mga pambayad ng mga bills natin, o kaya naman sa business. Sa mga business natin na gusto nating lumago. Lalo na yung business ko, gumagano'n ngayon, no? Parang nagwa-warning. No? Praise God, gumamit si Lord ng tao para magkaroon ako ng sariling sideline. No? So, yun po, yung manghina yung business, kung paano mo palago yung business mo, sa trabaho mo, kung paano ka mapopromote, or sa aming mga driver, ayan, sa mga driver, may mga sariling sasakyan, yung pagtaas ng gasolina, ayan po, no, yung masakit sa isip, kasi nga, tumaas na naman kahapon, nung Tuesday, tumaas na naman yung gasolina. So, pero sa pamamagitan po ng pag-awit, pagkikinig ng mga awit na papuri para sa ating Diyos, tayo ay nagiging payapa. Ano po? Tayo ay nagiging payapa, lalo na kung yung awit is hango sa salita ng ating Diyos. Alam niyo po yun, yung pagka umaawit ka, di ba lagi, parang nabasa ko to sa chapter na ganito to. Sa ganitong verse, sa ganitong alam niyo po yun, parang mas anointed yung kanta na may hango sa scripture. Kumbaga yung may hango sa salita ng ating Diyos sa Biblia. Na po? So parang limbawa, nakinig ka kasi sa amin, wala naman kaming yung YouTube namin, pag sinindi namin yung, halimbawa, yung siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. So alam mo yun, yung parang may kurot. Magtataka ka na lang, bigla kang luluha. Diba? Hindi ka tulad sa mga bagong music ngayon na parang wala lang na yung praise and worship, pero parang mas anointed para sa akin yung mga dating kanta na hango talaga sa Biblia. So mararamdaman mo yung yung Holy Spirit. Ano po? So dito po, kaya nga sabi sa kung may alalahanin, so magkakaroon tayo ng kapayapaan. So sabi nga po dito sa Mateo 6:34, ano po yan? Napaka-common na kumbaga familiar talaga tayo, po? Sa Matthew 6:34, sabi po dito, kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili.
sapat na para ngayon ng kabalisahan sa araw na ito. Amen. Hayaan mong si Lord ang kumatagpo sa lahat. Mas mainam gawin is umawit ka lang ng umawit. Makinig ka lang na makinig para kapag nakulitan si Lord, mas mapapabilis yung pag-grant ng hinihiling nyo. Ano po? So, iba. Pag nawawalan ka ng peace of mind, so umawit ka lang. Umawit ka lang ng umawit, makinig ka lang na makinig ng praise and worship. Hindi yung laging sana dalawa ang puso ko. Dapat makinig din tayo ng mas ugaliin po nating makinig ng praise and worship kaysa sa mga napapakinggan natin sa radyo. So, sa pangatlo po, yung pinakalas po, sa pag-awit ng mga awiting makadiyos or pakikinig ng mga awiting makadiyos, ang pinakalas po ay ang awitin para sa ating Panginoon ay may kapangyarihan na nagmumula sa ating Diyos. Isa sa mga karakter sa Bible ang nakaranas ng kapangyarihan ng pag-awit sa pagpuri para sa Diyos. Upang manalo sa kanilang laban na imbis na sundalo, ang kanyang ipapadala, ang ginawa niya po is pinauna niya sa unang hanay yung mga kanyang mga awit. So parang pinanglaban nila yung praise and worship. Ito po si King Jehoshaphat. Actually, hindi ko po talaga nabasa lahat yung kwento niya. Pero kung gusto niyo pong mabasa sa 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 30. So makikita niyo po doon, mababasa niyo po na ginawa niya sandata yung mga awit niya. Tapos sila'y umawit ng praise and worship. So anong nangyari? Ginulo ni Lord Jesus yung mga kalaban ni King Jehoshaphat para sila mismo ang magpatayan. Kaya nanalo si King Jehoshaphat ng hindi nahirapan. So tanging sandata niya is praise and worship. So masasabi po natin ng praise and worship ay may kapangyarihan. Amen po ba? Hallelujah. Sige, bigyan po muna ng palakpak natin Diyos. Thank you, Lord. Ibig sabihin, kapag may battles kang hinalap, yung laban, hindi yung battles, yung laban na gano'n. No? Hindi, ibig sabihin kapag may battles kang hinaharap, imbis na maglungkot ka, ay ang dapat mong gawin isang umawit, makinig ng kantang papuri para sa ating Diyos, nang sa ganun siya ay iyong makasama sa lahat ng laban mo. Lahat ng laban natin sa buhay. At tiyak, ang katagumpayan ay ating makakamit basta ito'y kanyang kalooban. Amen po ba? So, madalas, pagka iba talaga ang praise and worship. Iba ang ginagagawa ng praise and worship. Kaya nga lagi kong ibinibilin lagi sa mga kasamaan ko sa shop. Pagdating nyo pa lang ng umaga, praise and worship kaagad ang patugtog nyo kung gano'n. Kasi iba ang praise and worship. Sa pamamagitan din ng praise and worship, doon nila nakikita kung ano tayo. Kung anong meron tayo, kung minsan sa sobrang sa mga customer ko, ganyan, pagka narinig nila na praise and worship ang pinapatugtog, born again ka? So doon pa lang, naihahayag na yung ating Panginoon, At yun, doon mo rin halimbawa, kung nahihiya ka naman na i-share si Jesus, or ma-share yung Panginoon, so magpatugtog ka lang ng praise and worship. Sila mismo magtatanong sa'yo, born again ka ba? Parang ganon. So doon ka makakapag-start para sharean yung tao. Ano po? May nakukuha po ba? May naintindihan po ba? Amen. So yun po yung pinakalas. So dito po tayo magtatapos sa aking conclusion. Hindi ko alam kung conclusion pa to. Sa ating pong napag-aralan ngayong gabi ay pinapatunayan lamang po na ang pag-awit at ng papuri para sa ating Diyos
ay hindi lang basta umaawit lang tayo. Dapat sa tuwing tayo ay aawit para sa ating Diyos, ito ay lagi nating gagawing banal. Na po, hindi lang po tayo laging aawit lang na awit ka lang ng awit. Kailangan po parang tayo nananalangin sa Panginoon. Na po, ito ay para tayong nanliligaw. Kasi nung nililigawan ko sister ka, may dala pa akong gitara nun eh. Tapos ulit-ulit lang yung kinakanta ko, Harana. Di ba? Kinikilig oh. Hindi, joke lang po. Sapagkat sa ating pag-awit, sapagkat sa ating pag-awit, tayo po ay para ding nananalangin na sana ay lagi tayong katagpuin ng ating Diyos, hindi man physical, pinansyal, kundi spiritual. Kaya sa tuwing tayo ay aawit, ialay natin ang ating buong buhay para sa ating Panginoon, sapagkat tayo ay kanyang mahal, kahit na tayo ay makasalanan. At siya ay tunay na dakila, kaya piliin natin lagi na siya ang mahayag at madakila sa ating buhay. So, yun lang po. Sa Diyos po ang papuri, sa ating Panginoong Diyos, siya lang po sana naihiyag ngayong gabi. Salamat po sa bawat isa na nakinig. Amen. Amen. Napakahalaga ng pinag-usapan natin, at kung pag-uusapan talaga natin, matagal yun. So, just want to clarify, yung ating mga, kasi yung pinasimulan niya, yung worship, yung praise tsaka worship. Ano ba yung pagkakaiba nun? So, kailangan natin maunawaan yun, why we need to praise and why we need to worship. So, yung pagkakaiba. Well, of course, yung Book of Psalm, usually, ang ipinapahayag nito, mga praises. Ibig sabihin, yung pagkilos ng Panginoon, there are some chapters sa Book of Psalm, 134, 144, mga ganun na, 45, makikita natin, 145, sunod-sunod, hanggang 150. Laging pasimula niya, mga praise the Lord, sabi niya gano'n. So, halos praise the Lord. And, kung titignan natin ang papuri, ibig sabihin, kapag may ginawa ang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin may paggawa, may natanggap ka. Nakuha niyo po ba? That's why we praise Him. May nangyari sa iyo, you praise Him. Masaya ka, most especially of course, pag masaya ka. At kapag malungkot ka, pero ang dulot pa rin nito sa iyo ay kagalakan, bagaman namatayan ka or what, and yet, nagalak ka pa rin because alam mo that it is God who moved in your life. So you will praise Him. Hindi mo naman siya i-worship you will praise Him. At ang papuri ay pagsasabi ng kagalakan mo o ng kasiyahan. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, ang praise and worship na ginagawa natin, yung praise, yung masaya, and then yung worship, yung malumanay, tama po ba? Pero kung titingnan natin, ang Diyos po ay nag-focus mismo, nagbigay diin sa worship, not to the praise. Tandaan natin yan. Ang Diyos po ay nagbigay ng mas atensyon doon sa worship. Kaya nga sabi sa John chapter 4, verse 23 to 24, tignan natin, anong sabi ng Panginoon doon? Tignan niyo po yung sinasabi niya. Yet a time is coming and has now come when the true, sabi niya, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. And then 24, God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Tingnan natin, yung praise, it is a thing na kung saan tayo nakaramdam ng kagalakan o kasiyahan sa mga bagay na ginawa o niloob ng Diyos. Kahit na pangit ito, nagkasakit ka, nanakawan ka, nasunugan ka, pero alam mo na masaya ka pa rin sa kabila ng mga kaganapan sa iyong buhay. That's why you praise Him. Nakuha nyo? Ito kasi yung pinaka-explanation ng ating kapatid kanina na inuna niya. Tama po ba kung talagang naunawaan natin? And then worship, ito yung bagay na kung saan hindi nanggagaling sa iyong sariling kaisipan, hindi dahil sa may nagawang mabuti ang Diyos sa iyo, hindi dahil sa makapangyarihan ng Diyos, hindi sa kung ano pa mang bagay nangyari sa iyo, but because God is God. Yun ang dahilan. No, wala ka mga natanggap mula sa Diyos, and yet your spirit, the spirit that is in you. Nakuha niyo po ba?
Yung Espiritu ang nagtuturo sa atin na magpuri sa Diyos at sumamba sa Kanya. Combination yung parang dating niya. Papurit pagsamba. No? It comes from within na kung saan sometimes ayaw mo man pero ang worship kasi ito yung bowing down before the throne of God. You are lifting Him up in your life. Itinataas mo siya at nagpapakababa ka. Na parang sinasabi mong, wala akong kaya, Panginoon. Kaya nga sa buhay ni King Jehoshaphat, nung sila po ay lalaban, no, ang sabi ni Jehoshaphat doon, wala ba tayo ng mga awit? Ang sabi niya, tinulungan niya yung isang hari doon eh. Wala bang mga awit dito? Because Jehoshaphat knows that they can win the battle. That's how worship is so important. Kaya nga tingnan nyo, maraming mga Kristiyano, because they are not worshiper, maraming laban ng natalo sila. Naku nyo po ba, church? Nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka ba? And tingnan nyo po kung ano yung nagiging benefit nung worship. Tingnan natin. Para lang mas mag-focus tayo. Kaya nga kung makikita nyo, lagi ko sinasabi sa mga worship team to, yung praise okay lang yan eh. Lagi ko sinasabi sa kanila, worship. Yung worship, dun mo ibigay. Dun mo ibigay yung worship. No, mali-mali ka man sa pag-awit sa joyful, yung praise song. Pero pagdating dun sa worship, talagang ito yung pouring out eh. Inilalabas mo talaga ang lahat. Dun ako mas sensitive sa worship eh. Kung mapapansin nyo kapag magpapawit talagang very sa worship. Tingnan natin dito sa Exodus 23 verse 25 o verses 25 hanggang 26. May 4 na bagay tayo dapat makita rito. Tingnan po nyo. Exodus 23. Okay. Sabi rito 25 hanggang 26. Ano sabi niya? Inyong sasabahin ang Panginoon ninyong Diyos at aking, ang sabi niya, pagpapalain ang inyong tinapay at ang inyong tubig. Yung blessings sa ating mga food and water. Nakanyo po ba? The moment we worship God. Sa praise, wala siyang ganyang pangako. Walang ganyan. Sa worship lang. Nakanyo po ba? Ibig sabihin, pagdakila kasi yun eh. Itinataas natin siya. Sabi niya, hindi lang yun ha. At aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Kaya pala, sabi rin naman sa Bible yan eh. No? Na ikaw ba'y malungkot? Ikaw ba'y masaya? No? Kung anumang sitwasyon, sabi, dapat sambahin mo pa rin ang ating Panginoon. So, tingnan natin yung talagang laging sumasamba sa Diyos. Ang sabing ganon, sila mo lang, kababang mo muna ulit. Ang sabi niya, sabi ni Lord, aalisin. So, kung ikay may karamdaman, ikay may nararamdaman pisikal, pinansyal, spiritual, basta sumamba ka lang sa Diyos. Tingnan niyo po yung nagagawa nito, sabi nga ni JP kanina. Aawitin siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Tapos bigla ka na lang luluha. Sabi niya ganon. Di ba? Ibig sabihin nagkakaroon ng healing. Kasi yung puso mo, ibig sabihin natatouch siya. Kinakausap yan. Kinakatagpo ng Diyos. At nagkakaroon ka ngayon ng yung tinatawag na conviction. Not guiltiness, pero yung conviction because it is the Holy Spirit that convict us. Hindi ka nakakaramdam ng guilty feelings actually noon sa mga panahon na yon. Pero you feel sorry to God. Nakanyo po ba? Tingnan nyo kapag umaawit ka ng praise, hindi mo naman sinasabing, Lord, sorry! Hindi ka naman ganun na, Lord, sorry! Hindi ganun eh. Pero kapag sumasamba tayo, yung part ng worship, that's the time na sinasabi mong, I'm sorry, Lord, for the things I've made. Diba? Doon na yung parang may hugot ka. So, ibig sabihin, pinagagaan niya yung nararamdaman mo. And it is part of healing. Tama ba yan, church? Kaya nga, don't forget to worship God. Ito yung laging sinasabi ng Panginoon eh. Gusto niyang nakikita ng kanyang mga anak ay sumasamba. Imagine that ha. Yung unang ginagawa ng Panginoon, yung benefit of worship. Tingnan natin. Ano yung una daw? Yung food and water nyo may talagang sinusustain ni Lord. Hindi ka mawawalan. Nakanyo po ba? Pangalawang sabi niya, aalisin yung sakit sa gitna ninyo.
Ibig sabihin sa gitna, sa buong tahanan natin or sabi natin, sa puso natin. Nakuha niyo po ba, church? O tingnan niyo yung pangatlo, punta tayo sa 26. Walang babaeng makukunan o magiging baugong man sa inyong lupain. Yung barrenness. Ibig sabihin ng barrenness, hindi naman specifically yung hindi ka manganganak eh. Ang ibig sabihin, walang multiplication in your life. Possible yon, maaring ganun yon. Na hindi ka magmumultiply, hindi ka na magkakaroon pa, hindi madaragdagan. Kasi kung babae yan at baog yan, hindi siya nadaragdagan, hindi nagmumultiply. So let us put it on this way, in this point of view, na yung business mo hindi lumalago. Hindi nagmumultiply, hindi nag-extend, hindi nag-expand. Nakuha niyo po ba? Hindi naman ibig sabihin wala kang anak, baog ka na actually, na yung ibig sabihin nito, yun. Siguro, kung titignan natin, baog sa panganganak, sabihin natin, o hindi, nagkakaroon ng miscarriage. Kasi sa ibang salin, makukunan yung miscarry. Sabing ganun. Hindi ka rin magkakaroon ng miscarry. Tsaka barrenness. Ibig sabihin, hindi ka malalaglagan, hindi ka mawawalan, hindi ka mamamatayan. Nakuha niyo po ba? Imagine kung ikay worshiper, hindi ka mawawala na yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Sa halip, nagkakaroon ng multiplication, sabihin mo multiplication. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Just simply worshiping God, ha? Simply worshiping God. Nagkakaroon ng multiplication, nagkakaroon ng addition, not division. Diyan pa ba tayo? So tingnan natin pang-apat, ano daw? Aking lulubusin ang bilang ng iyong mga araw. Ibig sabihin, hahaba ang buhay mo. At yung buhay na yon, hindi lamang hahaba yung buhay natin dito sa lupa, where of course, na para bang hindi ka mamamatay dito sa mundo. Tandaan natin, habang tayo nabubuhay dito, bagaman tayo mamatay, tayo buhay pa rin. Kapag tayo namatay sa mundo, yun pala yung talagang start ng tunay na buhay natin. Kasi bagaman nabubuhay tayo sa mundong ito, meron tayong laman, buto, dugo, pero we are living in Spirit of God. Ang isa na sa pamuhay natin yung Spirit of God eh. Kaya ka na lang nakikita ng mga tao, nagiging visible ka, dahil meron ka pa rin buto at laman. But you are alive spiritually. Mamamatay lang yung katawan mo, pero you are alive spiritually. Mapaparalyze lang yung katawan mo, pero malakas ka. Nakuha niyo po ba? Kasi ito yung bunga ng pananabahan. Andiyan ka pa ba, church? Imagine that. Kaya nga, as much as possible, let us give more time in worship. Kaya nga, mas gusto ko talaga yung matagal nag-worship. Hindi nyo ba napapansin kapag before sometimes bago tayo Word of God, nag-worship, and then after Word of God, hindi nyo ba nakikita kung paano tayo mag-worship? Di ba? At para bang hindi kompleto eh. Yung worship service kapag walang praise and worship, message, and then praise and worship na naman. Parang hindi kompleto kapag walang awitan bandang huli, walang pananambahan bandang huli. Nakuha niyo po ba? Kaya ngayon encourage ko sana yung mga nagpipreach dito, after, dapat karoon ng worship. Kasi para bang yung una, what's the purpose of praise and worship? Inuna mo yung praise and worship. Bakit? Kasi talagang thankful ka kay Lord, dinala ka niya sa kanyang bahay, sambahan. And then yung part ng worship, ito yung binubungkal na niya yung puso mo. Binubungkal. Bakit? Kasi magtatanim ng salita ng Diyos eh. Tama ba? Kaya kung titignan mo yung mga tao na nakatunga nga lang, sabi nga ni JP kanina, Brother JP, nakaganyan lang. Yung iba talagang umiiyak na, yung iba talagang nagpupuri, siya tumitingin lang. Ito yung mga tao na hindi tumutubo yung salita ng Diyos sa kanila. Hindi namumuhay yung salita ng Diyos sa kanila. Matitigas yung puso ng mga tao na yon. Walang pagbabagong nagaganap, no? Sa puso ng mga tao, sa buhay ng mga tao na yun. Bakit? Because they don't know how to praise and worship God. Nakuha niyo po ba? Well, in fact, kung titingnan naman kasi natin, kapag tayo po ay napasa langit na, kung doon talaga yung landasin na gusto natin puntahan, we will just praise and worship there. We will just worship God all day long. Talagang puro praise na, puro worship lang yan. Wala tayong ibang gagawin doon, kundi ganun lang. Kaya nga yung dito natin, training ground. In fact, kahit gaano kagandang message, kung hindi nabungkal yan, parang kahit gaano kaganda pa yung mga binhi,
kung hindi nabungkal yan at itinanim, maaaring tutubo eh. Pero hindi siya magiging matatag. Hindi magiging malusog. Hindi darami. Nako niyo po ba? That's why the purpose ng mga nagtatanim is that binubungkal mo na nila yan. In fact, hindi lang isang beses eh. Nakita ko yung kapitbahay namin, paano niya prepare yung lupa. Nagtanim siya ng kamoting kahoy. Paano niya prepare? Akala ko, dahil dinaanan na ng mga traktora, may kalabaw, binungkal na. After nun, inalis pa niya yung mga dumi. Parang may kalaykay eh. And then binalikan na naman niya. Sabi ko, ang tagal naman ng preparation nito. Ang tagal kaya. Bakit kaya? Pero remember this, sa ibang mga churches, ang praise and worship nila nakaprogram. Tayo po hindi. We will not program praise and worship. Tayo po yung nakadepende as the Spirit leads. Kung gusto ng banal na Spirito, tayo umawit without message, well, it's good. Because ang mga awitin na papurit pagsamba sa Diyos ay galing naman or inspired by the Word of God. Na in fact, kahit nga wala nang message, sometimes, nandudun na, tinatouch ka na ng Holy Spirit at yun naman talagang gustong-gusto natin. Tama po ba yan? And sa praise and worship, dun mo na ihahayag eh. Yung damdamin para sa Diyos. Lalo na yung part of worship, dun mo talaga na ipupur out yung sakit ng loob mo. No? Kung ano yung hinihiling mo sa Diyos. Dun mo voice out lahat pagdating sa worship. Tama ba yan, church? Kaya tignan natin ano yung nagiging benefit nung praise and worship. Sabi ko sa inyo kanina, binubungkal yung ating puso't damdamin para sa pagtatanim ng salita ng Diyos. And then after natin ng makakinig ng mensahe ng Diyos, bakit kailangan pang umawit, pastor, muli? Bakit? Ang purpose din naman nun is para diligan. Kasi kapag nagtanim agad, yung iba didiligan kagad yan eh. Tama ba? Ganun lang talaga eh. Agad nilang, kung makita niyo sa Facebook, paano magtanim ng bonsai na ganito, ayusin muna nila yung lupa, bubungkalin nila, and then itatanim yung binhi, kung ano may itatanim, and then didiligan nila kagad. That's the purpose. Kaya nga there are times dun sa pinakahuli, dun talaga halos talagang naiiyak ka na. Bakit? Kasi nung naitanim yung Word of God, nung nag-worship ka nung una, nabungkal yung puso mo, yung damdamin mo, yung espiritu, and then after that, itinanim yung salita ng Diyos, at doon, nung umawit tayo, mas lalong nag-sink in sa'yo. Mas lalong mo siyang inabsorb. Naka niyo po ba? Kaya ganoon kahalaga ang praise and worship. Amen ba yun, church? So, don't forget to worship God in your life because that's the most important thing na talagang dapat gawin ng isang Kristiyano. Kasi ang sabi ng Diyos, ito yung hinahanap niya. That the people of God will worship Him in spirit and in truth. Kahit mawalan ka na ng boses. Ako, yun yung pinaka-ano ko yung nakita nyo halos lumabas. Ayan, medyo no? Lumabas yung litid dito, yung ugat. Kasi gusto kong ibigay eh. Gusto kong ibigay. Kumbaga gusto kong isigaw sa Diyos yung ilalaman ng aking puso. Ganun tayo dapat. And there are times, hindi nyo ba nakikita? Pagkayari ko ng kakanta ng malumanay uli ng worship songs. Diba, bandang uli parang ginagawa ko pa ng joyful? Bakit kaya? Una, praise and then worship and then word and then worship and then magpe-praise ako. Bakit kaya? Kasi para bang thankfulness yon na pinasalamatan kong Diyos kasi alam ko, naramdaman ko siya, nadakila siya, alam ko kinatagpo na niya. May kasagutan na. Kasi yun naman yung mga hinihiling natin yung binasa natin, di ba? Sa Exodus 23, para-paras naman tayo ng hinihiling, tama ba yan? Yung food and water natin, gusto natin, every time na tayo kakain, laging naroroon yung nakaready na, yung mga kakain natin sa ating hapagkainan na hindi magkukulangan. Naranasan nyo ba yung kasaganaan ng Diyos? Naranasan nyo ba? Tingnan nyo yung mga taong hindi nag-worship. They're just praising God siguro. They're just listening to the Word of God. Kaya kahit church lang sila ng church,
Yung iba sasabihin pa mo, oh, hindi na ako mag-worship. Doon na lang ako sa, darating siya sa oras ng word. Sa preaching na lang. Kaya makikita mo, hindi man natanim yung word of God. Hindi tumubo. Di ba? Hindi kasi maaari yun eh. That's the importance of praise and worship. To prepare the land, to prepare our heart for the word of God. Because ang word of God is a seed, symbolizes seed. No? Na tinatanim sa atin, and then ang purpose nito is tumubo, hindi lang basta tumubo, kundi talagang mag-grow and then bear much fruit. Ayaw niya lang basta magkaroon ka lang ng fruit. Remember that. Ayaw ng Panginoon yan. Eh si Satan pa naman, yun yung ano niya sa atin. Okay na yan. Tama na yan, okay na yan. Hindi naman ganoon ang nais ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon? To have it abundantly. Tama? Abundant. Abundant life ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya huwag kang titigil sumamba sa Diyos. Kahit sabihin mong meron ka na, umaasenso ka na, because kung ano man yung bagay na hawak natin ngayon, maaring mawala yan. But because we remain in worship, we bear much fruit. We will bear much fruit. Ayun ang gusto ng Panginoon. Kaya ito yung gusto sana natin, no, na maganap sa church. Na maging hindi lang basta prayerful ang bawat churches o ang bawat member ng church nito o ang church natin, kundi maging worshiper tayo. Kasi yun na tinitingnan ni Lord. Kung itong church na ito, worshiper ba to? Di ba? Kaya di ba, sabi, ang lagi natin pinag-uusapan, ang isang worshiper, he is not a warrior. Tama ba? Andiyan ka pa ba? Ayun. Hindi ka warrior, pero no, warrior. Okay, so worshiper ka. Amen. So sa lahat ng panahon, 'di ba? Tayo sasamba sa Diyos. Amen po ba? Sige nga, tayo nga ay tumayo. Awit lang tayo nung isang maikling awitin. Awitin na sabi nga kasi ni Brother JP kanina, pagising daw niya sa umaga, makikinig sila ng praise and worship. Tama po ba yan? Amen. So, awitin natin. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyo. Naghihintay. Naghihintay ng pag-usap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyo. Naghihintay ng pangungusap mo. Singaw muli natin sa awitan ng ating Panginoon. Pagising sa situin na ang puso mo ay sumasamba. Ang puso natin ang aawit. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko, come on, ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Tanging sandigan ko. Come on. Yes, God. Lakas ko ay nanggagaling
sa'yo. Let us sing it again from the verse. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba. Yes, God. Hallelujah. Sumasayaw Sa'yo, come on! Pangungusap mo, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan. Hallelujah! Ang aming lakas ay nanggagaling sa Diyos na banal. Come on! Come on, let the people of God! Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang aming lakas, O Diyos, ay tanging sa iyo lamang nanggagaling. Come on, aawitin natin nagmumula sa ating mga puso. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang. Oh, Jesus, Jesus, dakila ka, tanging sandigan. Lakas ko ay, come on, punuin natin ang pagsamba ang lugar na ito, come on. Oh, ayaw ko, oh, Jesus, dakila ka. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, oh, dakila ka. sandigan ko. Aming lakas ay nagmumula. Come on! Nanggagaling Isigaw natin mula sa oras dito. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Naging sa iyo. Come on, come on, come on, come on. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa iyo. Ayaw ko magkulang. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa oras nito. Kung isusurrender mo ang iyong buhay, ikay sasamba sa Kanya, panghawakan natin ang Exodus chapter 23, 25, and 26 sa ating buhay. Habang tayo nananambahan, let us always declare the goodness of God in our life. Come on! Hallelujah! Tanging sa'yo, ayaw kong magkulang. Hallelujah! Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko at nanggagaling sa'yo. Oh, oh, ayaw ko. Hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus,
dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. O purihin ka, dakilahin ka, luwalhatin ka, Diyos. Sa iyo pong papuri, pagluwalhatin, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na nagtitiwala sa Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen.